Maingay pala rito. Magandang umaga. Tanghali na. Maaga pa. Malambot kasi ang kutsyon kaya masarap matulog. Talagang ganon. Nakasanayan kong matigas na higaan. Sariwang hangin at ang ganda ng umaga. Kaya lang mas maingay pa sila sa mga ibon. Bakit ba sila maingay? Ano ba yon? Talagang maaga kaming gumigising kasi bawat isa sa amin ay mayroong alagang hayop. Mga hayop? Oo. Ako, malapit na rin siguro akong mag-aalaga ng hayop. Mag-aalaga ka rin ng mga hayop paris namin. Siguro kung may elepante, yun ang aalagaan mo. Ayoko. Ha? Ayokong mag-alaga ng hayop. At wala akong gagawin. Hindi rin ako magluluto at maglalaba. Hindi na ako bata. Ayokong sumunod sa mga patakaran ninyo. Ginang Jo, tapos na po kami. O sige, yung hagdan naman ang isunod ninyong linisin. Opo. Halika, linisin na natin. Anong nangyari? Magandang umaga, Dan. Nakatulog ka ba? Bakit? Anong nangyari? Dan, maaari ka bang maglinis ng bakuran? Dan! Dan, tamang-tama, nakahanda na ang agahan. Sumabay ka na sa amin. Ayokong sumabay. Gusto kong kumain mag-isa. Istorbo lang kung may kasama ka pa. Magdadasal pa bago kumain. Sabay-sabay tayong lahat. Kayo na lamang kumain. Huwag mo akong tuturuan ng gagawin ko. Kakain ako at matutulog kung kailan ko gugustuhin. Ha? Bakit siya ganun? Salbahe siya! Pasensya na kayo. Hindi kasi sanay si Dan na mayroong kasama. Pwede ba na? Huwag mo siyang ipagtanggol. Siya dapat ang humingi ng tawad. Sige na. Ako na ang bahala sa kanya. Unawain na lang natin si Dan. Ho? Bakit po? Ginang Jo! Ginang Jo, bakit po ganon? Wala po siyang galang. Hayaan ninyo. Alam ko magbabago rin siya. Hindi po niyo siya paalisin dito sa Plumfield kahit po ganun ang ugali niya? Hindi. Mananatili pa rin siya rito. Mabait ka raw, sabi ni Nat. May tiwala naman talaga ako sa'yo. Dan! Sinabi sa akin ni Nat kagabi, ikaw raw ang kampiyon sa larangan ng boxing. Maraming beses ka na raw napapalaban pero hindi ka pa natalo. Minsan nga raw, sabay-sabay pa ang kalaban mo. Pero kahit isa sa kanila, walang nagawa sa'yo. Kung hindi ako lalaban sa kanila, ako naman ang kawawa. Hindi ako papayag na basta na lang magpatalo sa kanila. Ang galing! Turuan mo naman ako sa larangan ng boxing, oh. Masasaktan ka lang. Baka magsisi ka. Dan, ipinabibigay ito ni Ginang Jo. Siya ang pumili ng mga aklat na yan para basahin mo. Sige na, Dan, kunin mo na. Mahalaga ang mga aklat na yan. Talaga bang mahalaga? Kailangan ko bang basahin yan para magtagal pa ako dito? Dan. Huwag mo namang masamain ang ginagawang ito ni Ginang Jo. Talagang gusto niya na matuto kang mag-aral kaya siya nagmamalasakit. Para sa'yo. Gusto lang niyang masabi na mabuti siyang tao. Ngunit ang totoo, ibang iniisip niya. Marami na akong nakilalang mga taong ganyan. At sawang-sawa na ako sa mga taong mapagkunwari. Nagpapanggap lang na mabait si Ginang Jo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Iba si Ginang Jo sa mga kakilala mo. Hindi ka kasi nag-aral kaya ganyan ang nasa isip mo. Siya na nga nagmamalasakit. Ayan, basahin mo.
Ganito ang dapat dito. Isusumbong kita! Dan! Sandali! Ha? Nagustuhan mo ba ang mga aklat? Ha? Bakit? Ano nangyari? Sila po kasi. Huh? Ah. Ginang Jo. Napatunayan na po natin ngayon kung ano po siyang klaseng tao, Ginang Jo. Sabihin ninyo kay Dan, gusto ko siya makausap. Bakit mo ginawa yun, Dan? Hindi ka na maaaring magtagal pa rito. Hindi mo ba alam yon? Eh di mabuti kung ganon. Hindi ganun, Dan. Sayang ang pagkakataon. Hindi ako nababagay sa lugar na ito. Ah. Mapanganib. Bakit naman? Baka malaman ni Ginang Jo. Huwag niyo na lang sasabihin sa kanya ang gagawin ko. Basta ako na lang ang bahala. Emil! Dan! Hindi ko gusto ang ginawa mo. Dan! Alam mo ba nung kasing edad ko si Rab, iniligtas ako ni Ginang Jo. Umakyat ako noon sa bubungan at hindi na ako nakababa. Walang magawa ang lahat maliban kay Ginang Jo. Kaya't hindi totoong nagpapanggap lamang siya. Mabuting tao si Ginang Jo. Kaya't hindi ako papayag na hamakin mo lamang siya. Siya ang tumatayo dito bilang butihin naming ina. Ginagawa niya lahat para sa amin. Kaya bawiin mo ang sinabi mo! Naku, nag-aaway sila! Hindi mo siya matatalo, Emil. Alam mo ba, lagi ang kampiyon sa larangan ng boxing. Malay natin! Alam mo ba, kung naging lalaki lang ako, hahamunin ko rin siya. Awatin natin! Mapapagalitan silang dalawa. Bawal ang nag-aaway dito sa atin. Dan, huwag kang lumaban. Baka mapaalis ka dito. Lalabanan ko siya, hindi ako natatakot. Kahit ako paalisin sa lugar na ito. Dan, tama na yan. Humanda ka! Emil! Hindi na kumikilos.
Wala ka palang sinabi. Oh, hindi pa tayo tapos. Gaganti ako. Gusto ko lang ipadama sa'yo na masakit ang ginawa mong paratang kay Ginang Jo. Mahal namin siya dahil siya ang aming ina. Hindi mo siya maaaring lapastanganin. Kaya ipagtatanggol ko siya ano man ang mangyari. Sige, lapit! Teka lang! Guys, tumig! Baka malunod sila! Tatawagin ko si Ginang Jo! Ginang Jo! Nag-aaway po sina Emil at si Dan! Ginang Jo! Tulungan niyo po kami! Awatin po natin sila! Tumigil kayo! Magsitigil kayo! Ba't kayo nag-away? Bitiwan mo ako, maghihiganti ako. Emil, ano ba? Tama na, Emil! Lapit, hindi pa tayo tapos! Tama na yan, Dan! Bitiwan niyo ako, lalabanan ko siya! Nasa paaralan kayo. Wala kayo sa kulungan na mababangis na hayop! Sinisiraan po niya si Ginang Jo. Dapat po umalis na siya rito. Emil, ano bang nangyari? Bakit ka ba nakikipaglaban? Emil! Emil, magsalita ka. Alam niyo ba na bawal mag-away sa paaralang ito? Alam ko po. Kung ganon, bakit mo ginawa? Ayoko po sa lalaking duwag at hindi lumalaban. Hindi karuwagan ang umiwas sa gulo, Dan. Alis na lang po ako. Yun naman ang gusto ninyong mangyari ni Ginang Jo, hindi po ba? Nagkakamali ka sa iniisip mo, Dan. Tinanggap ka namin at gusto naming manatili ka rito. Wala kaming hinangad kundi ang kabutihan mo. Gusto lang namin na magkaroon ka ng magandang edukasyon bago ka man lang sana lumisan sa lugar na ito. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mangarap ka kahit paminsan-minsan. Nakikiusap ako, magtiwala ka sana sa amin. At sana, huwag nang maulit pa ang mga bagay na ito. Ano nangyari? Aalis ka pa rin? Saka na lang muna. Tingnan mo nangyari sa mukha mo. Wala nga naman ito. O huwag kang gagalaw. Map dito. Talo ka ni Dan sa unang sagupaan. Pero panalo si Emil nung bandang huli. Parehas lang sila. Ako ang nanalo. Hindi. Ako talaga. Pinagbigyan ka lang ni Dan. Hindi mo ba alam na siya palagi ang kampiyon sa larangan ng boxing?
Ha? Anong kailangan mo? Pwede ka bang makausap? Kayang-kaya mong talunin si Emil sa labanan pero sadyang nagpatalo ka. Marahil binabagabag ka ng mga sinusumbat niya tungkol kay Ginang Jo. Hindi ako nagpatalo. Mahusay din si Emily sa pagkikipaglaban. Matatag ang kanyang mga braso. Nakonsensya ka lang. Pwede ba? Tumigil ka na? Galit ako sa'yo pero aaminin ko, hindi ako marunong magtago ng sama ng loob. Kasi, lalaking-lalaki ang tingin ko sa'yo kanina. Huh? Yun ang gusto kong malaman mo. Sinasabi ko lang ang totoo. Yun ang nakikita ko sa pagkatao mo. Kaya mula ngayon, sasabihin ko ang mga bagay na gusto ko at yung mga bagay na hindi ko nagugustuhan para magkakaunawaan tayo. Ngayon lamang ako nakatagpo ng isang babaeng katulad mo. Yun din ang sabi nila. Yun na lamang ang masasabi ko. Ginang Jo! Kakaibang babae. Huh? Tila masaya ka yata ngayon, Dan. Bagay pala sa'yo ang may pasa. Baka matagalan bago mawala ang mga yan. Dapat po ay pinalis na lamang ninyo ako. Naisip ko rin yun siyempre. Pero kung pinaalis kita, mag-aalala lang kami kung ginawa ko ang bagay na yon. Ha? Dahil iisipin namin, ano na kayang ginagawa niya? Kumakain kaya siya sa oras? Gumagawa ba siya ng mabuti? Mas masakit para sa amin ang mag-alala ng ganon. Pero hindi na po ninyo ako responsibilidad. Isa ka pa rin mag-aaral dito. Dan, alam ko matigas ang kalooban mo, pero mas higit na matibay ang puso ko pagdating sa ganitong bagay. Teka sandali. May tuwala ako sa'yo at hindi ako nawawala ng pag-asa. Dito, kapag nagkasala, may angkop na kaparusahan. Parusa po? Mahilig ka ba sa bulaklak? Pambabae lamang po yan. Iiwan ko ang bulaklak dito sa florera. Mananatili ito hanggang sa mabuksan ang isip mo. At kung sakaling magbago ang pasyam mo, ilagay mo lang ang bulaklak sa damit mo. Nauunawaan ko na yon. Gusto mo pang manatili rito. Ha? Maghihintay ako hanggang sa maging kasapi ka ng aming pamilya. Magandang gabi, Dan. Bakit kay ganda kay sigyang mundo kung ikaw ay bata pa? Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng Umiiyak si Teddy. Gusto niya kasi ng saranggola. Baka naman marunong kang gumawa. Kung gusto mong gumawa ng saranggola, gawin mo mag-isa. Hindi ako humanga sa'yo dahil matapang ka. Sabi ni Nat, marami ka raw hirap na tiniis. Pero hindi ka pa rin dapat magmalaki. Humarap ka sa salamin at tingnan mo ang iyong sarili.